Ang baho naman dito. Castiel. Parang amoy sunog na basura na ewan. I can't believe a high-end club like this still uses charcoal for their gourmet grill. It's so primitive and dirty. Ang boses na yon, matinis at puno ng pandidiri, ay parang isang matalim na kuko na kumalmot sa aking pandinig. Nanigas ako sa aking kinatatayuan sa madilim na sulok ng loading dock. Ang bigat ng 20 kilong sako ng uling napasan ko ay tila na doble ang timbang, baon sa aking balikat na tanging manipis na sando lamang ang saplot. Dahan-dahan kong ibinaba ang sako sa semento. Ang pagtama ng uling sa sahig ay lumikha ng isang malalim at paos na tunog na nagpaalingaw-ngaw sa aking pagod. Pinahid ko ang pawis sa aking noo gamit ang likod ng aking kamay. Ngunit alam kong lalo lamang nitong ipinahid ang itim na mantsa sa aking mukha. Sa loob ng bulsa ng aking kupas na shorts, nararamdaman ko ang piraso ng papel, ang listahan ng mga gamot na kailangan kong bilhin para kay Zandre. Iyon ang tanging dahilan kung bakit tinitiis ko ang init ng horno at ang dumi ng uling araw-araw. Hayaan mo na, Elwen. Just don't look at it. Ang mahalaga, masarap ang pagkain. Ang boses na sumagot ay tila isang kidlat na tumama sa aking puso. Kilala ko ang baritono na yon. Kahit 6 na taon na ang lumipas, kahit pilitin kong ibaon sa limot, ang boses ni Castiel ay nakaukit pa rin sa aking kaluluwa. Sumilip ako sa pagitan ng bahagyang nakabukas na pinto ng pasilyo. Doon ko siya nakita. Nakatayo siya sa ilalim ng maliwanag na chandelier ng bowling club. Suot ang isang puting polo shirt na halatang mamahalin at lapat na lapat sa kanyang matikas na katawan. Mukha siyang Diyos na bumaba mula sa langit. Malayo sa Castiel na nakilala ko noong mga estudyante pa kami sa conservatory. Sa tabi niya ay isang babaeng parang galing sa isang fashion magazine, si Elwen. Nakakapit ito sa kanyang braso habang nakatakip ang ilong ng isang panyo na may burdang lace. Biglang bumukas ng tuluyan ng pinto. Isang staff ng club ang lumabas at itinuro ako. Heto na po ang huling deliver ng uling, Sir Castiel. Pasensya na po kung medyo nahuli. Nagtagpo ang aming mga mata. Sa loob ng ilang segundo, ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Nakita ko ang gulat na dumaan sa mga mata ni Castiel na agad na palitan ng isang emosyong hindi ko maipaliwanag. Pandidiri ba o pait? Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Tiningnan niya ang aking mga paa na suot ang sirang tsinelas, ang aking mga binti na puno ng uling, at ang aking mga kamay na magaspang at itim. Liara, ang bulong niya, halos hindi marinig. Oh my God, Castiel, do you know this girl? Tanong ni Elwen. Ang boses ay puno ng pangungutya. Look at her. She looks like a pile of soot herself. How can someone be this dirty? Gusto kong lamunin ng lupa. Ang bawat salita ni Elwen ay tila isang sampal na nag-iwan ng hapdi sa aking pisngi. Ngunit mas masakit ang pananahimik ni Castiel. Hindi niya ako ipinagtanggol. Sa halip, kinuha niya ang kanyang pitaka at naglabas ng ilang libong piso. Inihulog niya ang pera sa ibabaw ng sako ng uling, hindi man lang hinayaang dumampi ang kanyang mga daliri sa akin. Take it. Malamig na sabi ni Castiel. Just take the money and leave. Your presence is making my fiancé uncomfortable. At pakisabi sa supplier niyo, ayoko nang makakita ng ganito kaduming tao sa susunod na mag-deliver kayo rito. It's bad for the business's image. Ang bawat salita niya ay parang isang kutsilyo na dahan-dahang hinihiwa ang aking dibdib. Ang lalaking dati ay humahalik sa aking mga kamay at nagsasabing ang aking musika ang pinakamagandang bagay sa mundo, ay siya ring lalaking tumitingin sa akin ngayon na parang isang peste na dapat walisin. Nanikip ang aking lalamunan. Ang bawat hininga ko ay tila may kasamang bubog. Tiningnan ko ang pera sa ibabaw ng uling. Pera na pambibili ko ng gamot ng anak ko. Pera na nanggaling sa lalaking sumira sa aking pangarap.
At ngayon ay kinamumuhian ang aking pagkatao. Ganito na lang ba talaga? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko para sa kanya, pagkatapos kong harapin ang lahat ng bagyo para maprotektahan ang alaala namin, ang tingin niya lang ba sa akin ay isang maduming basura na hindi karapat-dapat sa kanyang hangin? Tinalikuran ko sila nang hindi kinukuha ang pera. Bawat hakbang ko palayo ay tila isang paghila sa aking mga bituka. Nararamdaman ko ang init ng mga luhang nagbabadyang pumatak, ngunit pinigilan ko. Hindi ako iiyak sa harap niya. Hindi na muli. Ngunit nang makarating ako sa labas, sa ilalim ng ambon, na nagsisimulang pumatak sa kalsada, isang boses ang tumawag sa akin. Isang maliit na boses na puno ng inosenteng pag-aalala. "Nanay, bakit po kayo umiiyak?" Napalingon ako. Nakatayo roon si Zandre, ang munting anghel, na may mga matang eksaktong katulad ng sa lalaking kinalimutan na ako. Sa gitna ng dilim at dumi ng aking buhay, siya ang tanging liwanag. Ngunit paano ko sasabihin sa kanya na ang amoy ng uling na kinasusuklaman ng kanyang ama ay ang amoy ng buhay na ibinibigay ko sa kanya? Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Mabilis kong pinunasan ang aking mga mata bago pa man makita ni Zandre ang pait na bumabalot sa aking mukha. Sa ilalim ng nag-aagaw na dilim at liwanag ng hapon, ang aming munting baryo sa tabi ng dagat ay tila isang nakakapanghina, ngunit pamilyar na yakap. Ang amoy ng alat at usok mula sa mga horno ng uling ay nanunuot sa aking balat. Isang paalala na ang pangarap ko noon bilang isang pianista ay tuluyan na ngang naging abo. "Nanay, look! I almost got them all!" Ang masayang sigaw ni Zandre. Nakatayo ang aking anak sa gitna ng maputik na eskinita. Hawak ang isang bilog at makinis na bato na tila isang mamahaling bola ng bowling. Sa dulo ng eskinita, nakahilera ang ilang bakanteng bote ng soft drinks na nagsisilbing kanyang mga pins. Sa bawat pagbitaw niya ng bato, ang tunog ng pagtama nito sa mga bote ay lumilikha ng isang malakas na ingay na tila musika sa aking pandinig. Ngunit may isang bagay na nagpatigil sa tibok ng aking puso. Bago tumira si Zandre, dahan-dahan niyang hinimas ang kanyang kaliwang tenga gamit ang kanyang maliit na hintuturo. Iyon ang eksaktong kilos na ginagawa ni Castiel tuwing kailangan niyang mag-focus sa huling frame ng isang laban. Ang bawat kumpas, ang anggulo ng kanyang balikat, hanggang sa paraan ng kanyang paghinga, lahat ay isang buhay na anino ng lalaking kani-kanina lang ay itinuring akong basura. Hindi ko na malaya na may isang itim na sasakyan na dahan-dahang tumigil sa di kalayuan. Ang kinang ng metal nito ay tila isang banyagang bagay sa aming maralitang komunidad. Bumaba ang bintana nito at sa loob ng malamig na aircon, nakita ko ang mukha ni Castiel. Hindi siya nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Zandre. Nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo, ang pag-awang ng kanyang mga labi habang pinapanood ang bawat galaw ng bata. Nang muling himasin ni Zandre ang kanyang tenga, matapos mapatumba ang lahat ng bote, nakita ko ang biglang pagpulas ng gulat at kalituhan sa mga mata ni Castiel. Tila may isang malakas na puwersa na humila sa kanya upang bumaba ng sasakyan. "Anak, halika na. Gabi na. Kailangan na nating pumasok." Ang mabilis kong tawag kay Zandre. Ang aking boses ay puno ng kaba na pilit kong itinatago. Ngunit huli na ang lahat. Bago ko pa mahawakan ang kamay ni Zandre, mabilis na tumawid sa kalsada ang isang motor. Dahilan upang mawalan ng balanse ang aking anak sa gilid ng ongkanal. Sa isang iglap, isang matikas na braso ang sumalo sa kanya. Ang bango ng mamahaling pabango ni Castiel ay humalo sa amoy ng uling sa aking paligid. "Are you okay, kid?" Ang tanong ni Castiel. Ang kanyang boses, na kanina lang ay puno ng puot para sa akin, ngayon ay nanginginig sa isang emosyong hindi niya mapangalanan. Nanigas ako
nang makita kong maingat na iniharap ni Castiel ang bata sa kanya. Ang malalaki at matatalinong mata ni Zandre ay direktang tumitig sa mga mata ni Castiel. Para silang dalawang salamin na nagtatagpo pagkatapos ng mahabang panahon. Dahan-dahang hinawi ni Castiel ang buhok sa likod ng tenga ni Zandre upang tingnan kung may galos ito mula sa pagkakaligtas niya. Doon ay tumambad ang isang maliit, hugis bituin na peklat sa likod ng tenga ng bata. Isang birthmark na eksaktong kapareho ng nasa likod din ng tenga ni Castiel. Nakita ko ang panunuyo ng lalamunan ni Castiel. Ang kanyang kamay na humahawak sa balikat ni Zandre ay nagsimulang manginig. Tumingala si Castiel sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga katanungang tila sumasabog sa kanyang isipan. Ang galit na nakita ko kanina sa bowling club ay napalitan ng isang nakakalunod na pagdududa at pag-asa na pilit niyang itinatanggi. Liara, sino ang ama ng batang ito? Ang tanong niya, ang boses ay paos at halos magmakaawa. Bakit? Bakit pati ang paraan niya ng paghinga ay parang pamilyar sa akin? Niyakap ko si Zandre ng mahigpit. Inilalayo siya sa init ng haplos ni Castiel. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo, kahit na ang totoo ay gusto nang bumigay ng aking mga tuhod sa tindi ng sakit at takot. Wala kang pakialam sa kanya, Castiel. Ang sagot ko. Ang aking tinig ay kasing lamig ng simoy ng dagat sa gabi. Sabi mo kanina, madumi ako. Ang batang ito, siya ang tanging malinis na bagay sa buhay ko. Huwag mo siyang hahawakan ng mga kamay mong sanay lang sa pera at kasinungalingan. Tinalikuran ko siya. Bit-bit ang aking anak na ngayon ay naguguluhan din. Ngunit habang naglalakad ako palayo, narinig ko ang mahinang pagtawag ni Castiel sa aking pangalan. Isang tawag na hindi ko alam kung paano sasagutin. Paano ko sasabihin ang katotohanan sa lalaking naniwala na ako ay isang taksil habang ang katotohanan ay nakaukit na sa bawat bahagi ng mukha ng batang karga ko? Isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa aking isipan. Hanggang kailan ko kayang itago ang liwanag ng araw kung ang bawat kilos ng aking anak ay nagsisilbing bukang liwayway na naglalantad sa lahat ng aking lihim? Ang gabi sa aming munting pamayanan ay laging may dalang bigat na tila isang basang kumot na nakapatong sa aking balikat. Ang mga alon na humahalik sa pampang ay lumilikha ng isang malungkot at tila naghihinagpis na himig, nakikisabay sa bawat mabigat kong paghinga. Sa loob ng aming barong-barong, ang liwanag mula sa isang maliit na gasera ay sumasayaw sa mga dingding na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, nagbibigay ng mga aninong tila nagbabanta sa aking katahimikan. Nakaupo ako sa sahig, maingat na binibilang ang mga barya at lukot na perang papel na aking pinaghirapan sa pagbubuhat ng sako-sakong uling. Ang bawat sentimo ay may halaga ng pawis at hapdi ng likod. Ito ang perang pambili ng gamot ni Zandre para sa kanyang ubo at ang kaunting matitira ay para sa aming pagkain sa susunod na 3 araw. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nagambala nang marinig ko ang pagtulak sa aming pinto na gawa sa manipis na plywood. Hindi na kailangan pang lumingon upang malaman kung sino ang dumating. Ang amoy ng murang alak at ang mabigat at pasuray-suray na hakbang ay sapat na upang manginig ang aking mga kamay. Si Tio Berto, ang lalaking dapat ay naging kanlungan ko matapos mamatay ang aking mga magulang, ngunit naging linta na unti-unting sumisipsip sa aking huling pag-asa. Liara, narinig ko may magarang sasakyan daw na pumarada rito kanina. Baka naman hindi lang uling ang ibinebenta mo sa labas, ha? Ang boses niya ay puno ng malisya at pangungutya habang humahalakhak ng paos. Mabilis kong itinago ang pera sa ilalim ng aming banig, ngunit ang kanyang mga mata na tila buwayang naghahanap ng biktima ay mas mabilis pa kaysa sa aking mga daliri. Sa isang marahas na galaw, itinulak niya ako sa tabi. Ang aking balikat ay tumama sa matigas na sulok ng aming maliit na mesa
Nag-iiwan ng isang matinding hapdi na tila kuryenteng gumagapang sa aking katawan. Akin na yan. Alam kong marami kang itinatago. Ang sigaw niya habang pilit na kinukuha ang pera mula sa ilalim ng banig. Tio Berto, parang awa niyo na. Pambili iyan ng gamot ni Zandrey. May sakit ang bata. Ang pakiusap ko, ang aking boses ay gumaralgal dahil sa namumuong luha sa aking mga mata. Humawak ako sa kanyang binti. Nagsusumamo ng may buong pagpapakumbaba. Ngunit ang kanyang puso ay tila naging bato na dahil sa bisyo ng sugal. Isang malakas na tadyak ang kanyang ibinigay upang kumawala ako sa kanyang pagkakahawak. Ang hangin sa aking baga ay tila biglang nawala at napasandal ako sa dingding habang pilit na humihinga ng malalim. Nakita ko ang tagumpay sa kanyang muka habang iwinawagayway ang aking pinaghirapang pera. Gamot? Mas kailangan ko itong pampuhunan sa karera. Isang panalo lang, Liara, at maibabalik ko rin ito. Ang pagsisinungaling na paulit-ulit ko nang narinig sa loob ng 6 na taon. Huminto siya sa may pinto at lumingon sa akin nang may malamig na tingin. At makinig ka, may nag-aalok sa akin ng malaking halaga para sa kapirasong lupang ito na kinatatayuan ng barong-barong nyo. Kung hindi ka makakabayad ng utang sa akin sa katapusan ng buwan, huwag kang magtataka kung isang araw ay wala na kayong bubong na sisilungan ng anak mo. Ang pagbagsak ng pinto ay nag-iwan ng isang nakakabinging katahimikan na mas masakit pa kaysa sa pagkakahulog ng anumang gamit. Napayakap ako sa aking sarili. Dinadama ang bawat pintig ng sakit sa aking balikat at ang mas matinding kirot sa aking puso. Sa kabilang sulok ng silid, nakita ko si Zandrey na nagising dahil sa kaguluhan. Ang kanyang malalaking mata ay puno ng takot at pagkalito. Ngunit nananatili siyang tahimik, isang ugaling natutunan niya dahil sa maagang pagkamulat sa lupit ng mundo. Paano ko siya mapoprotektahan kung ang mismong taong dapat ay nagbabantay sa amin ang naglalagay sa amin sa panganib? Saan kami pupunta kung pati ang huling piraso ng aming tahanan ay kukunin na rin? Ang bawat patak ng luha ko sa gabing iyon ay parang uling na nag-iwan ng itim na mantsa sa aking kaluluwa. Isang mantsa na hindi kailanman mabubura ng kahit anong tubig. Hindi ko inaasahan na sa gitna ng nakakapanghinang init ng sikat ng araw at ang nangingibabaw na amoy ng mga natutuyong isda sa dalampasigan, isang banyagang samyo ang papasok sa aming masikip na eskinita. Isang samyong nagpapaalala ng mga mararangyang mall at mga kwartong may malalamig na aircon. Ang amoy ng tagumpay na kailanman ay hindi naging para sa akin. Nakatayo ako sa harap ng aming hurno, ang aking muka ay tila isang canvas na pinintahan ng itim na uling at pawis nang mamataan ko ang isang babaeng tila isang manika na naligaw sa gitna ng tambakan. Si Elwen. Ang kanyang suot na baby pink na dress ay tila sumisigaw sa gitna ng aming kupas at maduming paligid. Ang kanyang mga mata na nakatago sa likod ng malalaking sunglasses ay puno ng pandidiri habang pinagmamasdan ang bawat dumi at putik na tinatapakan ng kanyang mamahaling sapatos. So, this is where you hide. Ang bungad niya, ang boses ay matalas at walang kahit anong bakas ng paggalang. I can't believe Castiel actually spent time with someone who breathes this filth. Hindi ako kumibo. Nanatili akong nakatayo ng tuwid. Hawak ang aking luma at maitim na pamaypay. Nararamdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso na tila isang tambol na nagbababala ng panganib, ngunit pilit kong pinanatiling kalmado ang aking mukha. Anong kailangan mo rito? Ang tanong ko. Ang aking boses ay paos dahil sa usok ng uling ngunit may determinasyon. Isang mapait na ngangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Naglabas siya ng isang makapal na sobrang kulay puti mula sa kanyang branded na bag at inilapag ito sa ibabaw ng aming dumi-duming lamesang gawa sa kawayan. Look, Liara, I don't have time for your drama. This is more money
than you can earn in 10 lifetimes of selling charcoal. Ang sabi niya, habang dahan-dahang tinatanggal ang kanyang sunglasses upang ipakita ang kanyang mga matang puno ng banta. Take this, pack your things, and leave Manila. Take that kid with you. Huwag na huwag mo nang papasulputin ang anino nyo sa harap ni Castiel. He's mine now, and I won't let a woman who smells like smoke ruin my perfect life. Tiningnan ko ang sobre. Alam kong sapat ang laman yon upang makalipat kami ng tirahan, upang maipagamot si Zandre ng maayos, at upang hindi na muling humawak ng uling. Ngunit habang tinititigan ko ang pera, nakikita ko rin ang lahat ng insultong ibinato nila sa akin. Nakikita ko ang pagkatao ko na tila binibili at tinatapon ng parang basura. Hindi ko kailangan ng pera mo, Elowen. Ang maran kong sagot. Ngunit bawat salita ay may bigat ng aking dignidad. Ang anak ko ay hindi isang produkto na pwedeng bayaran para mawala. At si Castiel? Matagal na siyang wala sa buhay ko. Kung natatakot kang balikan niya ako, baka dapat tanungin mo ang sarili mo kung bakit hindi sapat ang pagmamahal na ibinibigay mo sa kanya. Nakita ko ang pag-apoy ng galit sa kanyang mga mata. Sa isang marahas na galaw, kinuha niya ang sobre at muli itong isinilid sa kanyang bag. Ang kanyang mukha ay namula sa tindi ng kahihiyan at puot. You're making a big mistake, Liara. You chose to live in this hell, then fine. But don't say I didn't warn you. Ang mga taong nasa ibaba dapat nananatili lang sa ibaba. Ang banta niya bago siya mabilis na tumalikod. Ang bawat hakbang niya sa putikan ay puno ng pagmamadaling makalayo sa aming lugar. Pinanood ko ang kanyang pag-alis hanggang sa mawala siya sa dulo ng eskinita. Ngunit ang hindi ko alam, hindi pa pala doon nagtatapos ang kanyang plano. Sa di kalayuan, sa likod ng isang malaking tambak ng mga bakanteng sako, nakita ko ang aking Tio Berto na nagtatago. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang binibilang ang mga perang iniabot sa kanya ni Elowen sa isang mabilis na tagpo. Narinig ko ang mahinang bulong ni Elowen kay Tio Berto bago siya tuluyang sumakay sa kanyang kotse. Gawin mo na ang plano. Siguraduhin mong mawawala ang lahat sa kanya. At ang batang yan, ilayo mo sa kanya. Nanlamig ang aking buong katawan. Ang hapon na dati ay mainit, ay tila biglang naging kasing lamig ng yelo. Isang matinding pangamba ang gumapang sa aking dibdib habang nakikita ko ang mapanlokong ngiti ni Tio Berto habang hinihimas ang perang galing kay Elowen. Paano ko po protektahan si Zandra ay kung ang mismong pader na inaasahan kong magtatanggol sa amin ay siya palang guguho upang ibaon kami sa limot? Sa gitna ng katahimikan ng papalubog na araw, isang tanong ang tila sumasakal sa aking hininga. Ano ang kayang gawin ng isang desperadong ina kung ang lahat ng kapangyarihan sa mundo ay nagsasabwatan na upang puksain ang kanyang huling piraso ng kaligayahan? Ang gabi sa Exom Chai ay may sariling paraan ng pagpapagaling sa mga pusong nagdurusa. Ang lamig ng simoy ng dagat ay tila isang malambot na kamay na humahaplos sa mga pagod na kalamnan, at ang liwanag ng buwan na sumasalamin sa tubig ay nagbibigay ng pag-asa kahit sa pinakamadilim na sulok ng aming barong-barong. Matapos ang isang mahabang araw ng pakikipagtuos sa init ng hurno at sa lupit ng mga salita ni Elwen, natagpuan ko ang aking sarili sa tabi ni Zandre. Mahimbing na ang tulog ng aking anak, ang kanyang maliliit na hininga ay isang banayad na ritmo na nagpapakalma sa aking naguguluhang isipan. Hindi ko mapigilan ang aking sarili. Dahan-dahan akong lumabas ng bahay, hila ng isang hindi maipaliwanag na pangungulila. Sa dulo ng komunidad, sa loob ng isang lumang shed na ginagamit na imbakan ng mga sirang gamit, naroon ang isang luma at abandonadong upright piano. Ang kahoy nito ay kupas na. Ang ilang mga tiplado ay may mga bitak at ang alikabok ay tila naging bahagi na ng balat nito. Ngunit para sa akin, ang piano na ito ay isang dambana ng aking nakaraan. Ang tanging saksi sa pangarap na tinalikuran ko upang maging isang ina. Umupo ako sa harap nito. Ang aking mga daliri
na puno ng kalyo at itim na mantsa ng uling ay dahan-dahang dumampi sa malamig na ivory. Sa simulala, ang bawat pagpindot ko sa mga tiplado ay naglalabas ng isang paos at tila naghihingalong tunog dahil sa kalumaan ng mga kwerdas. Ngunit habang tumatagal, ang himig ay nagsimulang mabuo. Tinugtog ko ang isang piraso na dati naming pinagsasaluhan ni Castiel. Isang kanta ng pangako at walang hanggang pag-ibig. Ang bawat nota ay tila isang luhang nahuhulog, dahan-dahang lumulutang sa hangin at humahalo sa amoy ng alaalat ng dagat. Sa di kalayuan, sa loob ng kanyang nakaparadang sasakyan, hindi mapakali si Castiel. Ang mga alaala ng peklat sa likod ng tenga ni Zandrey at ang mga kilos ng bata ay tila mga aninong humahabol sa kanya. Hindi siya makatulog, kaya bumalik siya sa Somchay, tila ng isang instinct na hindi niya maunawaan. Doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, narinig niya ang isang tunog na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Iyon ang tunog ng isang piano. Hindi ito basta-bastang pagtugtog. Ito ay may kaluluwa, may sakit, at may isang pamilyar na touch na hinding-hindi niya malilimutan. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan at naglakad patungo sa lumang shed. Ang bawat hakbang niya sa buhanginan ay tila paglapit sa isang katotohanang matagal na niyang kinalimutan. Nang marating niya ang pintuan ng shed, natigilan siya. Nakita niya ako sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ang aking likod ay bahagyang nakayuko. Ang aking mga balikat ay gumagalaw sa bawat emosyon ng musika. Nakita niya ang kaibahan ng aking mga kamay. Ang mga kamay na kanina lang ay binayaran niya dahil sa dumi ng uling. Ngayon ay gumagalaw ng may biyaya at talino sa ibabaw ng mga tiplado. Liara, ang mahina niyang bulong, ang boses ay puno ng pagkabasag. Tumigil ang aking mga daliri. Ang huling nota ay dahan-dahang nawala sa hangin, nag-iiwan ng isang nakakabinging katahimikan. Hindi ako lumingon, ngunit nararamdaman ko ang kanyang presensya sa likuran ko. Ang init ng kanyang titig ay tila sumusunog sa aking balat. "I haven't heard that song in years," ang sabi niya, dahan-dahang lumalapit. Akala ko, kinalimutan mo na ang musika. Akala ko kinalimutan mo na lahat. Humarap ako sa kanya. Ang aking mga mata ay puno ng mga luhang pilit kong pinipigilan. Sa madilim na shed na yon, ang aming mga mundo ay muling nagtagpo. Ang bilyonaryong puno ng pagsisisi at ang babaeng uling na pilit na bumabangon mula sa abo. Ang musika, Castiel, ay hindi namamatay. Natatabunan lang ito ng dumi ng buhay. Ang sagot ko, ang aking boses ay isang mahinang panginginig. Kagaya ng katotohanan, kahit gaano mo ito ibaon sa galit at pera, hahanap at hahanap ito ng paraan para marinig. Nanatili siyang nakatitig sa aking mga kamay. Ang kanyang puso ay nakaramdam ng isang matalas na hila ng guilt. Bakit dito, Liara? Sa dinami-dami ng pangarap natin noon, bakit ganito ang naging buhay mo? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi, habang tinititigan ko ang aking mga daliri na muling nabahiran ng uling mula sa lumang piano. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin. Isang tanong na alam kong pareho naming kinatatakutan ng kasagutan. Sa bawat nota ba ng musikang ito, maririnig mo ang lahat ng mga salitang hindi ko nasabi? O mas pipiliin mo pa ring maniwala sa mga kasinungalingang sumira sa atin? Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay walang dalang init, kundi isang maputlang liwanag na tila naglalantad sa bawat dumi at lamat ng aking buhay. Nakatayo ako sa tapat ng aming barong-barong, habang sa aking harapan ay nakatayo si Castiel na may hawak na isang sobrang puti. Ang hangin na nagmumula sa dagat ay may dalang amoy ng mabulok na lumot at alat. Ngunit ang mas nangingibabaw ay ang amoy ng bagong lathalang papel.
at ang tindi ng tensyon sa pagitan naming dalawa. 3 araw na ang nakalipas mula nang pilitin niya akong sumailalim kami ni Zandre sa isang pagsusuri. Hindi ko malilimutan ang lamig ng silid sa klinika, ang puting liwanag na tila humuhusga sa akin, at ang paraan ng pagkuha ng sample ng laway ni Zandre na tila ba kinukuha rin ang huling piraso ng aking dignidad bilang isang ina. Ginawa ko yon dahil pagod na akong magtago, pagod na akong makitang nag-aalinlangan ang lalaking minahal ko ng buong buhay ko. Ngunit sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang madilim na opisina ng laboratorio, ibang uri ng transaksyon ang naganap. Nakita ko sa aking gunita ang imahe ni Elwen, ang kanyang mga daliring may mamahaling manicure na nag-aabot ng isang makapal na bundle ng pera sa isang medikal na teknisyan. Ang palitan ng mga tingin na puno ng kasunduan, ang pagpalit ng isang dokumento patungo sa isa pang huwad na katotohanan. Isang pirma, isang numero, at ang kapalaran ng aking anak ay tuluyan ng nilaro. Dinala ko na ang resulta, ang sabi ni Castiel. Ang kanyang boses ay walang kabuhay-buhay. Tila isang makina na nagbabasa ng isang hatol. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Ang tunog ng pagpunit ng papel ay tila pagpunit din sa aking huling pag-asa. Kinuha niya ang dokumento at binasa ang huling bahagi nito. Nakita ko ang unti-unting paninigas ng kanyang mga panga. Ang kanyang mga mata na kanina lang ay may bahid ng pag-asa ay biglang nagdilim. Tila nilamon ng isang itim na ulap ng puot at pagkadismaya. Inihagis niya ang papel sa aking paanan. Ang dokumento ay dahan-dahang lumipad sa hangin bago lumapag sa putikan ng eskinita. Doon, sa ilalim ng mga salitang teknikal, nakasulat ang isang numerong tila sumasakal sa akin. 0% match. You really are a good actress, Liera, ang sabi ni Castiel. Ang boses niya ay puno ng lason at pait. For a moment, I almost believed you. I almost believed that this kid was mine. But numbers don't lie. Ang papel na yan ang pruweba na kahit kailan hindi ka naging tapat sa akin. Nanlambig ang aking buong katawan. Ang lalamunan ko ay tila binubuhusan ng mainit na aspalto. Hindi ako makapagsalita. Nais kong sumigaw. Nais kong sabihing imposible iyon. Ngunit ang tindi ng kanyang pagkapuot ay tila isang pader na humaharang sa bawat salitang nais kong bitawan. Castiel, please makinig ka. Ang pakiusap ko, ang aking mga kamay ay nanginginig habang pinupulot ang dumiduming papel mula sa putik. I know the truth. Zandre is your son. Hindi ko alam kung bakit ganyan ang nakasulat, pero sumusumpa ako. Stop it! Ang sigaw niya. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong Somchay, dahilan upang mapalingon ang ilang mga kapitbahay. Huwag mo nang gamitin ang pangalan ng Diyos sa mga kasinungalingan mo. I went here to give you a chance, Liara. Pero mas pinili mo pa ring linlangin ako. Simula ngayon, huwag mo nang sasabihin na may koneksyon ako sa batang yan. He is nothing to me. And you are just a ghost I should have buried a long time ago. Mabilis siyang tumalikod at naglakad patungo sa kanyang sasakyan. Ang bawat hakbang niya ay tila pagbaon ng pako sa aking puso. Nararamdaman ko ang pagdaloy ng mga luhang hindi ko na kayang pigilan, mainit, maalat, at puno ng matinding kawalan ng katarungan. Sa likod ko, lumabas si Zandre mula sa loob ng bahay, hawak ang kanyang paboritong bato, at tiningnan ang papaalis na sasakyan ng kanyang ama. Nanay, aalis na ba si Tito? Ang tanong ni Zandre nang may inosenteng tinig. Niyakap ko siya nang mahigpit. Itinatago ang aking muka sa kanyang maliit na balikat. Sa bawat pintig ng puso ng aking anak, nararamdaman ko ang bigat ng isang katotohanang hindi ko maipagtanggol. Isang huwad na dokumento ang naging pader sa pagitan ng mag-ama, at isang malaking kasinungalingan ang naging katotohanan sa mga mata ni Castiel.
Paano ko lalabanan ang isang mundong pinapatakbo ng pera at panlilinlang kung ang tanging sandata ko ay ang aking katapatan na matagal nang itinuring na basahan? Sa gitna ng aking paghikbi, isang katanungan ang pilit na humihukay sa aking isipan. Hanggang kailan mananatiling nakatago ang katotohanan sa ilalim ng mga iitim na uling ng aming buhay? At kailan darating ang ulan na maglilinis sa lahat ng mantsang ito? Ang init ng hapon ay tila isang malupit na kaaway na nanunuot sa aking balat. Ngunit ang mas matinding init ay nagmumula sa mga hurno ng uling na aking binabantayan. Sa bawat pagpapaypay ko, ang mga abo ay lumilipad sa hangin. Tila mga itim na talulot ng bulaklak na sumasayaw sa gitna ng aking paghihinagpis. Ang sakit mula sa mga salita ni Castiel noong isang araw ay nananatiling sariwa. Isang sugat na hindi kayang patuyuin ng kahit anong sikat ng araw. Sinubukan kong ituon ang aking atensyon sa pag-aayos ng mga sako ng uling sa maliit naming bodega. Ito ang bunga ng ilang linggong pagpupuyat at pagtitiis sa usok. Ito ang huling pag-asa namin para makabayad kay Tio Berto at hindi kami mapalaya sa lupang ito. Ngunit ang katahimikan ng hapon ay biglang napunit nang makita ko ang tatlong lalaking papalapit sa aming pwesto. Kilala ko sila, mga tauhan ni Tio Berto na ang tanging alam na wika ay dahas at pananakot. "Liara, sabi ng tiyuhin mo, masyado ka raw matigas ang ulo. Kung ayaw mong makuha sa pakiusap, dadaanin na lang namin sa init," ang sabi ng isa sa kanila, habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa masamang balak. Bago pa ako makasagot, ibinuhos nila ang dalang gasera sa tumpok ng mga sako. Sa isang iglap, ang apoy ay mabilis na gumapang, tila isang gutom na hayop na lumalamon sa lahat ng aking pinaghirapan. Ang itim na usok mula sa nasusunog na uling ay agad na bumalot sa paligid, nagpapahirap sa bawat paghinga ko. Ang bawat sako na nagliliyab ay tila bahagi ng aking sarili na unti-unting nagiging abo. "Huwag! Parang awa niyo na!" Ang sigaw ko habang sinusubukang apulahin ang apoy gamit ang mga basang sako. Ngunit ang tindi ng init ay nagtulak sa akin paatras. Ang tunog ng paglamon ng apoy sa tuyong kahoy at uling ay tila isang nakakatakot na awit ng pagkatalo. Bigla akong napatigil. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok sa gitna ng kaguluhan. "Sandre! Sandre!" Ang tawag ko. Ang boses ko ay halos mapunit dahil sa takot. Kanina lang ay naglalaro siya sa likod ng bodega. Sa lilim ng mga nakatambak na kahoy, mabilis kong hinalughog ang bawat sulok na hindi pa naaabot ng apoy, habang ang makapal na usok ay nagpapaiyak sa aking mga mata. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng pagdurusa. Tinawag ko ang kanyang pangalan ng paulit-ulit, umaasang marinig ang kanyang maliit na boses. Ngunit tanging ang naglalagablab na apoy at ang hangin mula sa dagat ang sumasagot sa akin. Nabalot ng takot ang buong Somchay. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magpasapasa ng mga timba ng tubig. Ang bawat patak ay sumisingaw bago pa man dumapo sa nagbabagang uling. Ngunit sa gitna ng sigawan at takbo ng mga tao, wala si Zandre. Nakita ko ang isang maliit na tsinelas sa gitna ng putikan, malapit sa kalsada kung saan mabilis na humaharurot ang isang luma at kalawanging van palayo sa aming komunidad. Nanlambig ang aking buong katawan. Ang init ng apoy ay biglang napalitan ng isang kasing lamig ng yelong katotohanan. Hindi ito isang aksidenteng sunog lamang. Ito ay isang patibong upang makuha ang tanging kayamanang natitira sa akin. Ang huling sulyap ko sa van ay tila isang kuko na bumaon sa aking puso. Nag-iiwan ng isang sugat na mas malalim pa kaysa sa anumang nakaraan. Nasaan ang aking anak? Sino ang may gawa nito sa amin? Sa gitna ng makapal na usok at ang natutupok kong kabuhayan, isa lamang ang malinaw sa akin.
Ang bawat abo na lumilipad sa hangin ngayon ay hindi lamang uling, kundi ang aking durog na puso na sumisigaw ng katarungan para sa aking nawawalang anak. Wala na ang lahat, Zandrey. Nasaan ka na, anak ko? Ang aking boses ay isang paos na pagsamo na nilalamon ng hangin, habang ang mga itim na abo mula sa natupok kong kabuhayan ay dumidikit sa aking mga pisnging basang-basa ng luha. Ang bawat hininga ko ay tila may kasamang bubog, mahapdi at nakakasakal, habang pinagmamasdan ang dahan-dahang paghupa ng apoy na tumupok sa huli kong pag-asa. Ngunit mas matindi ang apoy na sumusunog sa aking dibdib, ang apoy ng takot para sa aking anak na biglang naglaho sa gitna ng usok at kaguluhan. Tumakbo ako sa kalsada, hindi alintana ang mga sugat sa aking paa at ang hapdi ng mga paso sa aking braso. Ang bawat mukhang nadadaanan ko sa Exom Chai ay puno ng awa, ngunit wala sa kanila ang makapagsabi kung nasaan ang aking puso. Hanggang sa makita ko ang isang pamilyar na anino sa kanto, nagtatago sa likod ng isang poste ng kuryente. Si Tio Berto, ang kanyang mga mata ay hindi tumitingin sa akin ng diretso, at ang kanyang mga kamay ay pilit na isinisilid ang isang makapal na sobre sa kanyang bulsa. Nasaan ang anak ko, Tio Berto? Ang sigaw ko. Ang aking mga kamay ay pilit na kumakapit sa kanyang maruming t-shirt. Alam kong ikaw ang may gawa nito. Sabihin mo sa akin kung nasaan si Zandreo ay. Wala akong alam, Liara. Bitawan mo ako. Ang kailan niya. Ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay isang malakas na pag-amin ng kasalanan. Kasalanan mo ito. Kung tinanggap mo sana ang alok ni Ma'am Elwen, hindi tayo aabot sa ganito. Ang pangalang Elwen ay tila isang kidlat na tumama sa aking isipan. Ang lahat ay naging malinaw. Ang sunog, ang pagkawala ni Zandrey, ang pagkampi ng aking tiyuhin sa kaaway, lahat ay bahagi ng isang maruming laro upang burahin kami sa mundo ni Castiel. Hindi na ako nag-isip pa. Sa tindi ng aking desperasyon, naitulak ko si Tio Berto sa pader at kinuha ang kanyang cellphone na nahulog sa lupa. Doon, sa huling mensahe, nakita ko ang isang address. Ang abandonadong bodega ng uling sa dulo ng kalsada, malayo sa mga mata ng mga tao. Mabilis akong tumakbo patungo sa lugar na yon. Ang bawat hakbang ko ay tila isang pakikipaglaban sa kamatayan. Nang marating ko ang bodega, ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay sumalubong sa akin. Ang katahimikan sa loob ay nakakabingi, tila isang sementeryo ng mga pangarap. Ngunit sa gitna ng kadiliman, narinig ko ang isang mahinang hikbi. Zandrey? Ang bulong ko. Ang aking puso ay tila sasabog sa kaba. Dahan-dahan akong lumapit sa dulong bahagi ng bodega. Doon, sa ilalim ng isang nag-iisang bumbilya na sumasayaw sa hangin, nakita ko ang aking anak. Nakatali ang kanyang maliliit na kamay sa isang upuang kahoy at ang kanyang bibig ay may takip na tela. Ang kanyang malalaking mata ay puno ng takot nang makita ako, ngunit hindi siya makapagsalita. Ngunit bago pa ako makalapit, isang anino ang lumabas mula sa dilim. Isang aninong may dalang amoy ng mamahaling pabango na ngayon ay tila amoy ng kamatayan para sa akin. Si Elwen. Ang kanyang muka ay hindi na muka ng isang sosyalista, kundi muka ng isang demonyong handang pumatay para sa kanyang ambisyon. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang isang lighter. Ang maliit na apoy nito ay sumasayaw ng mapanganib, tila nanunokso. I told you, Liara, ang mga taong nasa ibaba dapat nananatili lang sa ibaba. Ang sabi ni Elowen, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng lason. Napakakulit mo kasi. Ngayon, kailangang matapos ang lahat ng ito rito. Isang maliit na kislap lang at mawawala na ang lahat ng ebidensya ng pagkakamali ni Castiel. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ang distansya sa pagitan namin ay puno ng mga tuyong sako at tumpok ng mga kahoy na madaling mag-apoy. Tiningnan ko ang aking anak. Pagkatapos ay ang apoy sa kamay ni Elowen.
Isang matinding paninikip ng dibdib ang aking naramdaman. Isang pakiramdam na tila ang buong mundo ay guguho na sa aking ibabaw. Elowen, please, huwag ang anak ko. Ang pagsusumamo ko, ang aking tuhod ay dahan-dahang bumigay hanggang sa lumubog ako sa dumi ng sahig. Gawin mo na ang lahat sa akin. Patayin mo na ako kung gusto mo. Pero parang awa mo na. Pakawalan mo si Zandray. Isang nakakatakot na tawa ang pinakawalan ni Elowen habang dahan-dahang inilalapit ang apoy sa isang tumpok ng mga sako sa tabi ni Zandray. Ang tanong na sumasakal sa aking kaluluwa sa sandaling iyon ay hindi na kung paano kami makakaalis, kundi ito na ba talaga ang huling nota ng aming buhay, ang mamatay sa gitna ng apoy na nilikha ng kasakiman ng ibang tao? Huwag, Elowen. Maawa ka sa bata. Ako na lang ang saktan mo, huwag lang ang anak ko. Ang aking pagsamo ay tila isang paos na himig na unti-unting nilalamon ng lumalawak na usok sa loob ng abandonadong bodega. Nakaluhod ako sa maruming sahig. Ang aking mga palad ay nakadikit sa malamig na semento habang pinagmamasdan ang maliit na apoy sa dulo ng lighter ni Elowen na tila isang sumasayaw na demonyo. Sa kabilang sulok, si Tio Berto ay nanginginig sa takot. Ang kanyang mukha ay namumutla habang nakikita ang mga tuyong sako na nagsisimulang magbaga dahil sa init. Ang pagkaganid na dati ay nagniningning sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matinding takot sa kamatayan. Sa kanyang bulsa, ang cellphone niya na kanina ay nakabukas pa para sa isang tawag ay nahulog sa sahig at doon, sa kabilang linya, ay ang boses ni Castiel na puno ng pait at gulat. Elowen, tumigil ka na. Mamamatay tayong lahat dito. Ang sigaw ni Tio Berto, ang kanyang boses ay nanginginig sa bawat paghinga. Castiel, naririnig mo ba ako? Hindi kasalanan ni Liara ang lahat. Binayaran ako ni Elowen. Sila ng nanay mo ang nagplano ng lahat 6 na taon na ang nakalilipas para palabasing nangaliwa si Liara. Ako ang kumuha ng lalaking iyon para pumasok sa kwarto niya. Ang pag-amin na yon ay tila isang malakas na sampal na nagpabingi sa akin. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pangungutya, at ang 6 na taon ng aking pagdurusa ay nagmula sa isang maruming kasinungalingan. Nakita ko ang paniningkit ng mga mata ni Elowen. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kaplastikan ay tuluyan ng nagbago. Isang halimaw na wala nang balak itago ang kanyang pangil. "Shut up, you old fool!" Ang sigaw ni Elowen bago niya tuluyang binitiwan ng lighter sa tumpok ng mga tuyong dayami at sako sa tabi ni Zandray. Ang apoy ay mabilis na gumapang, tila isang gutom na ahas na lumalamon sa bawat madaanan nito. Ang liwanag nito ay nagbigay ng isang nakakatakot na anino sa mukha ng aking anak na ngayon ay pilit na kumakawala sa kanyang pagkakatali. Ang bawat kumpas ng kamay ni Zandray at ang kanyang mga mata na humihingi ng tulong ay nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko alam na mayroon ako. Biglang bumukas ng marahas ang pintuan ng bodega. Sa gitna ng makapal na usok at naglalagablab na init, pumasok si Castiel. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa amin, puno ng pagsisisi, galit at isang matinding takot na baka huli na ang lahat. Nakita niya si Elowen na tila nawawala na sa sariling katinuan at nakita niya ako na pilit na gumagapang patungo sa apoy para iligtas ang aming anak. "Liara, Zandray!" Ang sigaw ni Castiel. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon habang hinahawi niya ang mga nagbabagang kahoy sa kanyang daanan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang isang lumang bag sa tabi ni Tio Berto na nagsisimula na ring dilaan ng apoy. Doon nakatago ang mga dokumento at ang lumang kontratang nilagdaan nila ni Elowen, ang tanging ebidensya na maglilinis sa aking pangalan at magpapakita sa buong mundo ng katotohanan.
Ang init ng apoy ay nanunuot na sa aking balat at ang bawat paghinga ko ay tila may kasamang baga. Kailangan kong pumili. Ang iligtas ang aking sarili at ang ebidensyang magpapalaya sa akin mula sa sumpa ng nakaraan o ang tuluyang iwanan ang lahat at tumalon sa gitna ng naglalagablab na impyerno para yakapin ang aking anak sa huling pagkakataon. Habang ang mga poste ng bodega ay nagsisimulang gumuho at ang tunog ng naglalagablab na apoy ay tila isang nagngangalit na higante. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa aking naghihingalong hininga. Sapat ba ang katotohanan upang pawiin ang apoy ng 6 na taong pagkakamali? O kailangan ko bang ialay ang aking huling hininga para lamang makuha ang kapatawarang matagal ko nang inaasam? Ang bawat kislap ng apoy sa loob ng naghihingalong bodega ay tila isang malupit na paalala ng lahat ng aming nawala. Ngunit sa gitna ng nagbabagang impyerno, isang bagong uri ng lakas ang sumibol sa aking dibdib. Nakita ko si Castiel. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagsisisi habang mahigpit niyang yinakap si Zandrey palayo sa mga dila ng apoy. Ang aking anak ay ligtas na. Ang bawat mabilis na paghinga ni Zandrey ay tila musikang nagpapanumbalik sa aking katinuan. Sa labas ng bodega, ang gabi ay nabulabog ng mga asul at pulang liwanag na sumasayaw sa madilim na kalsada, kasabay ng malayo ngunit papalapit na hiyaw ng mga sirena. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahalik sa aking mukhang puno ng uling at luha, ngunit hindi ko nararamdaman ang lamig. Nakatayo ako ng matuwid habang pinapanood ang mga awtoridad na pilit na isinasakay si Elowen sa loob ng sasakyan ng pulis. Ang kanyang marangyang suot ay punit-punit na at ang kanyang mukha ay hindi na maipinta sa tindi ng galit at kahihiyan. Si Tio Berto naman ay nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay gapos ng bakal, isang anino ng taong naging biktima ng sarili niyang kasakiman. Liara, please. Let me take you and Zandrey to the hospital. Let me take care of everything. Ang pagsusumamo ni Castiel, lumapit siya sa akin. Ang kanyang kamay ay nag-aabot ng isang panyo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na baka tuluyan na akong lumayo. I'll buy you the best house, a new piano. I'll give you everything you lost, and more. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, hindi ko naramdaman ang panginginig ng aking puso. Ang Castiel na nasa harap ko ay hindi na ang Diyos na kinatakutan ko. Siya ay isa na lamang lalaking pilit na nagtatakip ng sugat gamit ang ginto. Castiel, stop it! Hindi na bibili ng pera ang dignidad na tinapakan niyo. Hindi nito mabubura ang amoy ng uling na naging hininga ko para lang mabuhay ang anak ko. Ang mahinahon kong sagot, bawat salita, ay may bigat ng aking bagong natagpuang kalayaan. I survived 6 years in the dark without your help. I will survive the rest of my life the same way. Huwag mong isiping dahil nailigtas mo kami sa apoy, ay pag-aari mo na muli ang kaluluwa ko. Lumipas ang ilang buwan. Ang amoy ng uling ay dahan-dahang napalitan ng amoy ng lumang papel at ang samyo ng sariwang bulaklak sa aking maliit na music studio sa puso ng Maynila. Hindi ko tinanggap ang kahit isang sentimo mula kay Castiel, gamit ang ebidensyang nailigtas ko at ang tulong ng ilang mga kaibigan sa Exom Chai. Unti-unti kong binuo ang aking sariling pangalan. Ang uling Goong Girl ay naging isang inspirasyon, isang pianistang bumangon mula sa abo. Isang hapon, habang tinuturuan ko ang isang batang mahirap na tumugtog ng piano, isang lalaking naka-Amerikana ang pumasok sa aking studio. Hindi siya si Castiel, siya ay isang kinatawan mula sa isang malaking international na kumpanya ng teknolohiya. Miss Liara, narinig namin ang kwento mo at ang paraan mo ng pagtuturo sa mga bata gamit ang musika. Ang sabi niya habang inilalatag ang isang kontrata
sa ibabaw ng piano. Gusto ka naming maging mukha at creative consultant ng aming bagong global musical education app. This is not just an endorsement, it's a partnership that will take your music to the whole world. Napatigil ang aking mga daliri sa mga tiplado ng piano. Tiningnan ko si Zandre na masayang nagdo-drawing sa sulok ng kwarto. Ang tagumpay ay tila isang matamis na himig na unti-unting pumupuno sa silid. Ngunit sa labas ng pintuan, nakita ko ang anino ni Castiel na nakatayo, naghihintay, hindi nangangahas na pumasok. Ang kontrata sa aking harap ay ang susi sa isang buhay na hindi ko kailanman naisip na makakamit ko ng mag-isa. Ngunit habang hawak ko ang panulat, isang tanong ang gumuhit sa aking isipan. Sapat na ba ang tagumpay at pera upang tuluyang mapatahimik ang pintig ng pusong pilit na kumakawala tuwing nararamdaman ang presensya ng lalaking naging mitya ng aking paghihinagpis at ngayon ay nagsisilbing anino ng aking bawat hakbang? Ang bawat hapon ay tila isang dahan-dahang pag-akyat mula sa hukay ng aking mga alaala. Sa loob ng ilang buwan, ang aking buhay ay nabalot ng ingay ng mga bata sa studio at ang walang katapusang mga meeting para sa aming global project. Ang aking mga kamay ay hindi na amoy uling. Amoy mamahaling lotion na sila at palaging may bahid ng tinta mula sa mga binibigyang buhay kong musical scores. Ngunit sa kabila ng ningning ng aking tagumpay, may isang bahagi ng aking puso na nananatiling tahimik at nagmamasid. Isang hapon, dinala ko si Zandre sa isang pribadong bowling center sa labas ng lungsod. Hindi ko nais na makita kami ng mga tao, ngunit nais kong maranasan ng aking anak ang laro na tila dumadaloy sa kanyang mga ugat. Sa malayo, mula sa isang madilim na sulok ng lounge, nakita ko si Castiel. Hindi siya ang mapagmataas na bilyonaryo na nakita ko sa club noon. Nakasuot lamang siya ng simpleng t-shirt at ang kanyang mga mata ay walang ibang tinitingnan kundi ang munting batang nasa harap niya. Ganyan, Zandre. Huwag mong madaliin. Feel the weight of the ball. Isipin mo na part siya ng arm mo. Ang narinig kong sabi ni Castiel. Ang kanyang boses ay malumanay, puno ng pasensya na hindi ko akalaing taglay niya. Lumuhod si Castiel sa likod ni Zandre upang ayusin ang pagkakahawak ng bata sa bola. Ang kaibahan ng kanilang laki ay tila isang magandang larawan ng nakaraan at hinaharap. Nakita ko kung paano dahan-dahang hinimas ni Zandre ang kanyang tenga at sa isang pagkakataon, ginawa rin yon ni Castiel. Ang kanilang sabay na paghinga bago bitawan ng bola ay lumikha ng isang sandali na tila huminto ang mundo. Nang gumulong ang bola sa lane at patumbahin ang lahat ng pins, ang tunog ng pagtama ng mga ito sa isa't isa ay umalingaw-ngaw sa buong silid nang may kasamang saya. Binuhat ni Castiel si Zandre at inikot-ikot sa hangin habang humahalakhak ang aking anak. Ang tunog ng tawa ni Zandre ay tila isang gamot na dahan-dahang nagbubura sa mga lamat ng aking puso. Nanatili akong nakatago sa likod ng malaking haligi, pinagmamasdan ang bawat galaw nila. Nararamdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan at ang panginginig ng aking mga daliri. Iyon ang pamilyang pinangarap ko, 6 na taon na ang nakalilipas, isang pangarap na tinupok ng apoy at binuo muli ng tadhana. Ngunit sa tuwing naalala ko ang puot sa mga mata ni Castiel nang itapon niya ang pera sa ibabaw ng sako ng uling, bumabalik ang hapdi na tila isang sariwang sugat. Pagkatapos ng kanilang laro, inihatid kami ni Castiel sa aking sasakyan. Hindi siya nagtangkang pumasok o humawak sa akin. Nanatili siyang may distansya, ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pagpapakumbaba na tila humihingi ng tawad sa bawat segundong lumilipas. Bago siya tuluyang umalis, iniabot niya sa akin ang isang asul na sobre. Liara, please, read this when you have time. You don't have to answer. Ang tanging sabi niya bago siya dahan-dahang tumalikod at naglakad palayo. Ang kanyang bawat hakbang ay tila may dalang bigat ng pagsisisi. Nang makauwi kami,
Sa katahimikan ng aking kwarto, habang mahimbing na ang tulog ni Zandre, binuksan ko ang liham. Ang amoy ng papel ay may pahiwatig ng kanyang pabango, ngunit ang mga salitang nakasulat ay walang halong karangyaan. Liara, alam ko na walang halaga ng pera ang makakabayad sa 6 na taon mong pagdurusa. Alam ko na ang bawat mantsa ng uling sa iyong mukha noon ay mga huwad na medalya ng aking pagkakamali. Hindi ko hihilingin na bumalik ka sa akin dahil hindi ko pa nararamdaman na karapat-dapat ako sa iyong liwanag. Ngunit hayaan mo akong maging anino mo. Hayaan mo akong maging pader na poprotekta sa inyo ni Zandre mula sa malayo. I will wait, even if it takes a lifetime, until you can look at me without remembering the pain. Naramdaman ko ang pagbagsak ng isang mainit na luha sa ibabaw ng papel, dahan-dahang binabasa ang kanyang pirma. Ang puso ko ay tila isang pianong may mga sirang kwerdas. Nais tumugtog ng isang bagong awit, ngunit natatakot na muling sumablay ang tono. Habang pinagmamasdan ko ang buwan sa labas ng aking bintana, isang tanong ang patuloy na bumubulong sa aking isipan. Hanggang kailan sapat ang pagiging anino kung ang buong pagkatao mo ay naghahanap ng init ng araw na minsan mo nang naging kanlungan? Kaya ko bang magpatawad ng buo? O ang anino ba ng nakaraan ay laging magiging bahagi ng musikang aming binubuo? Ang gabi ng pagtatanghal ay dumating na may dalang kakaibang ningning. Isang kislap na hindi nagmumula sa mga diamante, kundi sa katotohanang matapos ang mahabang panahon, ang aking musika ay malaya na. Nakatayo ako sa likod ng malaking telon ng marangyang auditorium. Ang aking suot na kulay abo at pilak na gown ay tila sumasalamin sa usok at ningas ng aking pinagmulan. Ramdam ko ang dulas ng mamahaling tela sa aking balat, isang malaking kaibahan sa magaspang na sando na suot ko noon habang nagbubuhat ng sako-sakong uling sa ilalim ng nakatirik na araw. Dahan-dahan kong hinawi ang telon upang sumilip sa madla. Ang aking puso ay tila isang ibong nais lumipad nang makita ko ang mga espesyal na panauhin sa unang hanay. Naroon si Nanay Rosa at ang aking mga kapitbahay mula sa Esamchay, bihis na bihis at may mga ngiting abot langit. Ang kanilang mga kamay na sanay sa hirap at alat ng dagat ay nakapatong sa kanilang mga kandungan, tila mga saksi sa isang himalang hindi nila akalaing masasaksihan. Ang kanilang presensya ay ang amoy ng tahanan, ang amoy ng patis at tuyong isda na naging lakas ko sa gitna ng aking pag-iisa. Nang dahan-dahan akong lumakad patungo sa gitna ng entablado, ang bawat hakbang ko ay tila pagtapak sa mga alaala ng bawat luhang pumatak sa aking mga pisngi. Ang bawat pagtama ng aking sapatos sa makinis na sahig ay lumikha ng isang malinaw at matatag na tunog na pumapawi sa bawat bulong ng pag-aalinlangan sa aking isipan. Umupo ako sa harap ng grand piano. Ang instrumentong ito ay tila isang maamong higante na naghihintay sa aking haplos. Sinimulan ko ang pagtugtog. Ang bawat pagpindot ko sa mga tiplado ay lumikha ng isang kristal na himig na pumuno sa bawat sulok ng silid. Hindi lamang ito musika. Ito ang kwento ng aking buhay. Ang unang bahagi ay mabagal at malungkot, tila ang dahan-dahang pag-akyat ng usok mula sa hurno. Ang gitnang bahagi ay mabilis at mapusok, tila ang naglalagablab na apoy na tumupok sa aking bodega. At ang huling bahagi ay isang matamis at banayad na melodiya, ang pagbangon, ang pagpapatawad sa sarili, at ang pagmamahal ng isang ina. Sa kalagitnaan ng aking pagtugtog, nakita ko si Zandre sa gilid ng entablado, nakasuot ng isang maliit na tuxedo at may dalang isang piraso ng puting rosas. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga at sa sandaling iyon, alam kong sapat na ang lahat ng aking pinagdaanan para lamang sa tinging iyon ng aking anak. Mula sa dulo ng madilim na auditorium, malapit sa pintuan ng exit, nakita ko ang isang aninong pamilyar. Si Castiel.
Nakatayo siya doon, hindi gumagalaw. Tila isang rebulto ng pagsisisi. Ang liwanag mula sa entablado ay bahagyang tumatama sa kanyang mukha. Sapat na upang makita ko ang kislap ng mga luha sa kanyang mga mata. Hindi siya lumapit, hindi siya nanggulo. Nanatili siyang tagapakinig. Isang taong natutong tumingin sa kagandahan ng brilyanteng nabuo mula sa uling na minsan niyang hinamak. Matapos ang huling nota, ang katahimikan sa loob ng auditorium ay tila isang banal na sandali bago ito napalitan ng isang malakas na bagyo ng pagkilala at paghanga. Ang lahat ay tumayo. Ang bawat palad ay nagtatagpo upang lumikha ng isang tunog na nagpayanig sa aking buong pagkatao. Tumayo ako at nagbigay ng isang malalim na paggalang. Ang musikang narinig ninyo ngayon, ang simula ko nang iabot sa akin ang mikropono. Ang aking boses ay matatag, ngunit may bahid ng emosyon, ay hindi nabuo sa loob ng mga marangyang kwarto. Nabuo ito sa gitna ng usok, alikabok at amoy ng uling. Ang uling ay carbon na dumaan sa matinding init bago naging brilyante. Salamat sa lahat ng mga taong naging bahagi ng aking apoy. Dahil sa inyo, natutunan kong magningning ng hindi na nangangailangan ng liwanag ng iba. Pagkatapos ng konsyerto, habang ang mga tao ay dahan-dahang lumalabas, lumapit sa akin si Zandrey at niyakap ako ng mahigpit. "Nanay, you were like an angel up there." Ang bulong niya. Niyakap ko siya ng mahigpit, dinadama ang bawat pintig ng kanyang puso sa aking dibdib. Sa di kalayuan, nakita ko ang puting rosas na iniwan ni Castiel sa ibabaw ng piano bago siya tuluyang lumabas ng silid ng walang imik. Isang rosas na walang kasamang hiling, kundi isang tahimik na pagkilala. Habang pinagmamasdan ko ang kawalan, isang tanong ang nanatiling nakaukit sa aking puso. Sapat na ba ang tagumpay na ito upang tuluyang ibaon ang pait ng nakaraan? O ang bawat palakpakan ba ay paalala lamang na ang tunay na katarungan ay hindi matatagpuan sa yaman, kundi sa kapayapaang nahanap ko sa loob ng aking sariling kaluluwa? Ang paglubog ng araw sa Isomchay ay hindi na nagdadala ng dating takot at pait. Na tila isang itim na aninong bumabalot sa aking pagkatao. Sa halip, ang kalangitan ay nagmistulang isang canvas na pinintahan ng mga kulay ng ginto, rosas at lila, mga kulay ng isang bagong simula. Ang dating madilim at mausok na komunidad ay dahan-dahan nang nagbabago. Sa tulong ng aking pundasyon, ang mga barong-barong ay napalitan na ng mga maayos na tahanan at ang amoy ng uling ay hinaluan na ng samyo ng mga bagong tanim na halaman at ang halimuyak ng dagat na tila naglilinis sa bawat sulok ng aming nakaraan. Nakatayo ako sa beranda ng aming bagong bahay, pinagmamasdan ng aking mga kamay. Malinis na ang mga ito, walang bakas ng itim na mantsa. Ngunit sa tuwing idinidikit ko ang aking mga daliri sa isa't isa, nararamdaman ko pa rin ang mga kalyo na naging saksi sa aking pakikipaglaban sa buhay. Ang mga kalyong yon ay ang aking mga medalya ng karangalan. Hindi ko na ikinahihiya ang aking pinagmulan dahil ang bawat sako ng uling na pinasan ko noon ang nagpatibay sa aking mga balikat upang pasanin ang tagumpay na tinatamasa ko ngayon. Sa di kalayuan, sa dalampasigan, nakita ko si Zandrey na tumatakbo sa buhanginan. Kasunod niya si Castiel na ngayon ay wala ng suot na mamahaling Amerikana. Suot lamang niya ang isang simpleng puting sando at shorts. Ang kanyang mga paay hubad at hinahayaan ang bawat alon na basain ang kanyang balat. Isang bagay na dati ay hindi niya gagawin dahil sa takot na madumihan. Nakikipaghabulan siya kay Zandrey at ang tunog ng kanilang sabay na pagtawa ay tila isang banal na himig na humahalo sa banayad na paghampas ng dagat sa pampang. Sa bawat kumpas ng kanilang mga kamay, nakikita ko ang paghilom ng isang sugat na akala ko noon ay habang buhay nang magdurugo. Dahan-dahang lumapit si Castiel sa akin habang karga-karga si Zandrey na pagod na ngunit may malawak na ngiti sa mga labi. Ibinaba niya ang aming anak at hinayaan itong tumakbo patungo sa loob ng bahay
upang kumuha ng tubig. Nanatili si Castiel sa aking tabi. Ang kanyang paghinga ay malalim at tila may dalang kapayapaan. Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata ay wala na ang bakas ng pag-aalinlangan o puot, kundi isang uri ng pagsamba na dati ay sa musika ko lang nararamdaman. Liara, I'm not asking for a place in your bed, but thank you for giving me a place in your life again. Ang mahina niyang sabi, ang boses ay tila isang haplos sa gabi. The music school you built, it's beautiful. Parang ikaw, matatag at puno ng pag-asa. Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiting hindi napilit. Hindi lang ako ang nagtayo nito, Castiel. Ang bawat tao sa Exum China na natili sa tabi ko noong wala akong kahit ano. Sila ang tunay na pundasyon nito. Ang tagumpay ko ay tagumpay din nila. Inabot niya ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumapang sa aking mga palad. Isang banayad na haplos, isang tahimik na pangako na hindi na siya muling bibitaw. Sa sandaling iyon, ang lamig ng gabi ay napalitan ng isang pamilyar na init. Hindi ito ang naglalagablab na apoy na sumira sa amin 6 na taon na ang nakalilipas, kundi isang banayad na baga na handang magbigay ng liwanag sa aming landas. Nabalitaan ko na ang hatol kina Elowen at Tio Berto ay pinalna. Ang katarungan ay dahan-dahang iginuhit ang huling nota sa kanilang mga buhay sa loob ng madilim na selda. Isang lugar kung saan ang pera at kapangyarihan ay walang silbi. Wala na akong puot sa kanila. Ang galit ay isang uri ng uling na kapag hinawakan mo ng matagal, ikaw rin ang madudumihan. Pinili kong bitawan ang lahat para magkaroon ng espasyo ang aking mga kamay sa pagyakap sa aking kasalukuyan. Nanay, tatay, look, the moon is so bright. Ang sigaw ni Zandrey mula sa loob. Nagkatinginan kami ni Castiel. Ang salitang tatay ay tila isang hiyas na dahan-dahang pinakikinis ng panahon. Hindi ko pa siya ganap na napapatawad sa lahat dahil ang tiwala ay tila isang pianong kailangang i-tune ng paulit-ulit bago makuha ang tamang tono. Ngunit sa bawat araw na nakikita ko ang kanyang pagsisikap, ang bawat gabing nararamdaman ko ang kanyang presensya bilang proteksyon, ang tono ay dahan-dahang nagiging perpekto. Pinanood namin ang unti-unting paglitaw ng buwan sa gitna ng kadiliman. Ang bawat kislap nito sa tubig ay tila isang paalala na kahit ang pinakamadilim na gabi ay may hangganan. Ang uling girl ay wala na, ngunit ang babaeng nahanap ang kanyang lakas mula sa abo ay narito na, matatag, malaya, at handang tumugtog ng isang bagong awit ng pag-ibig. Ang uling ay karbon na dumaan sa matinding init bago naging brilyante. At sa bawat nota ng aming buhay, natutunan ko na ang pinakamagandang musika ay hindi ang walang pagkakamali, kundi ang musika ng pusong marunong bumangon, magmahal muli, at higit sa lahat, ang pusong marunong magpatawad sa sarili. Hinalikan ni Castiel ang aking noo, isang mabilis at sagradong sandali, bago kami dahan-dahang pumasok sa loob ng aming tahanan, kung saan naghihintay ang liwanag at ang tawa ng aming anak. Ang aming kwento ay hindi natapos sa abo. Nagsimula pa lamang ito sa paglipad ng aming mga pangarap patungo sa bituin.